Matindi to. Kinabahan ng todo si dating Senate President Vicente Tito Soto matapos ibandera ni Congressman Rodante Marcoleta ang umano'y mga ebidensyang posibleng magpahamak at magpakulong sa kanya. Ayon kay Marcoleta, matagal na raw niyang hawak ang mga dokumentong magpapatunay ng mga irregularidad sa panahon ng panunungkulan ni Soto at ngayong lumalabas na ang katotohanan, hindi na raw siya manahimik pa. Sa isang mainit na sesyon sa Kamara, ipinakita ni Marcoleta ang ilang dokumentong anyay magpapatunay ng katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan ni Soto. Hindi naman malinaw kung ano eksakto ang nilalaman ng mga papeles, ngunit ayon kay Marcoleta, ito raw ang simula ng malawakang investigasyon laban sa ilang matataas na opisyal. Sa gitna nito, napansin na marami ang tahimik, ngunit halatang tensyonado umanong reaksyon ni Soto na agad ding iniwan ng plenaryo matapos ang pahayag. Samantala, nanindigan ang kampo ni Soto na politika lamang ang nasa likod ng mga paratang at walang katotohanan ng mga ito. Giit ng kanyang tagapagsalita, handa silang harapin ang anumang investigasyon at ipakita na walang bahid ng korupsyon ang dating Senate President. Sa ngayon, hinihintay ng publiko kung tuluyang ilalantad ni Marcoleta ang mga ebidensyang sinasabi niyang magpapayanig sa buong bansa. $31 billion sa isang kontrata lang. Paano nakakuha ang isang kontratista na 31 billion? Kami po, ang tagal na namin sa construction, hindi kami nakakuha ng mga 2 billion. Wala po, ganon. Bakit? Ito ang question ko. Sa lahat ng flood control, totoo, siya nagsabi, pero kako may Alzheimer, nakalimutan niya, nadamay siya. Pangatlo siya ang pinakamalaki sa Ilocos Norte, sa flood control. Huwag na tayo lumayo, kako, Ilocos Norte lang. Bakit di nila ginagalaw Ilocos Norte? Pangatlo yun. Halos pareho ng Bulacan binububog nila. Occidental Mindoro, mabuti, umangal si Governor Edgar Gadiano. So, yun pinakamalaki. Pero siya nga umaangal, nandun ang Ghost Project, walang pumunta ron. Sa Ilocos Norte, bakit silent sila? Bakit nakakuha si Diskaya ng maraming project ng flood control? Bakit paborito ang mga Marcoses si Diskaya? Meron siyang project doon sa Ilocos Norte. 2.7 ang Diskaya project, ang pinakamarami project sa Ilocos Norte, I think 838 o 83 projects ang Diskaya. Dalawa lang po ang kontratista nila ron na paborito. Yung mayor ngayon ng Ilocos Norte, tinanggal nila si Mayor Michael Kion, dahil di na raw sila maturuan. So, binagay nila yung konsehal na may-ari ng construction company na Megapolitan Builders. Pag-aari ng konsehal, ginawa nilang mayor, kontratista nila nung araw pa, 6 billion na kuha kagad. Bawal nga yung mayor na magkontrata. Bakit dito? Bakit silent sila dito? Eto mga illegal na nagagawa doon. Nandun lahat ng mga kalukuhan. Dapat kako, hindi sila para ang mga leaders, transparency, accountability, honesty, ipakita niya sa bayan niya na walang kalukuhan bago mag-imbestiga sa iba. Bakit hindi ginagalaw? Yun lang question ko. Aberta nila, ako na masama. Yung bagong attack dog nila, si Claire Castro, ako na binububog para may divert. Yun, diversion yung ginaban natin ng iba para hindi na ma-question yung kanila. May record na mga Marcoses, 21 martial law years sila na presidente. Nag-senador si Bongbong, may plunder case. Tapos ngayon, wag po tayo makalimot.
maubos po tayo kung di tayo magbago. Kaya suggestion ko, yung mga ibang countries, pag may mga anomalya, nagre-resign ang mga presidente, mga prime minister. Yung iba nga nagpapakamatay. Eh dito pakapala ng mukha. So dapat maawa na si President Marcos mag-resign. And the military, gusto ko lang sa ikot the military sa in Section 3, Article 2, which provide, thus, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Wala nakalagay dito na protektahan nyo ang presidente po, mga military. Baka akala ng mga iba, nasa konstitusyon natin, protektahan ang presidente. Hindi po. Tao ang protektahan nyo. Ngayon, ang daming pagnanakaw na ginagawa. Bakit tayo papayag na hinto? Hindi dapat tayo papayag. Kaya, pakiusap ko po, ang mga estudyante o kabataan, maski rin din na estudyante, mga bata, mga kabataan, they should lead this peaceful movement para sasama lahat ng tao. Kung sila mag-schedule, mag-usap lahat ng mga colleges, universities, kayo mag-decide ang isang araw lang. Susuporta po kami lahat, taong bayan susuporta. Hindi yung mga politician. Hindi po tayo mga politician, sila mag-decide ang date. Kasi may nag-i-schedule. Nakita nyo nung 21, kanya-kanyang galaw. Tapos, hapon, nandiyan na yung mga nanggugulo. So, kung magprotesta kayo isa-isa, guguloy lang po kayo. Mag-schedule na kayo, mag-meeting lahat ng student leaders, pati kabataan sa kalye or saan man. I-schedule nyo lang, mag-usap kayo. Kayo magsabi, dahil future nyo ito. Isang araw lang, sigurado po, susuporta lahat ng taong bayan. At kako nga, dapat ang mga sundalo natin protektahan ang taong bayan. Opo. Di ba yung mga sundalo, protektahan daw ang taong bayan, sabi ni Manong Chavit Singson. Balikan ko lang po mga ka-reaction yung sinabi niya patungkol dito sa mga diskaya, no? Kaya mga ka-reaction, nagtataka ako dito, nagtataka ako. Yung mga diskaya, di umano ang kanilang paboritong kontraktor, kaya mga ka-reaction itong si Senator Marcoleta. Dinidiin niya yung mga diskaya na kinakailangan bigyan ng proteksyon niya mga yan. Dahil sila ang may kinalaman na si Bongbong Marcos ang Malacanang, si Tambaluslos, si Saldico ay ni isa lamang po ang kanilang koneksyon at sila ay mga sindikato. Sabi po yan sa balita. Sabi ni Bibi Sara, mga sindikato. Mga sindikato ang nagpapatakbo sa ating bayan. Wala silang pakialam sa ating mga mahihirap at sa ating mga mamamayang Pilipino. Basta't ang pakialam po nila, mga sindikato sila. Alang Chavit, balikan ko lang itong inyong ipinahayag o ibinulgar ngayon na yung Ilocos Norte ang pangatlo sa sinasabi po ninyo. Kunti lang diferensya sa Bulacan. Yes, opo. Sabi mo sa presentasyon nyo nga, nasa 2.7 billion pesos ang nakuha nga ng Ilocos Norte mula sa mga diskaya. At nais po ninyong paimbestigahan po ito dapat. Kasi nga, sabi mo, nakatutok lamang sa Bulacan at yung isa sa Occidental Mindoro. Sino ang nais mong mag-imbestiga nito? Dahil siyempre may binuo po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ICI, Infrastructure Commission for Infrastructure, Independent Commission for Infrastructure, na mag-iimbestiga na dito sa mga maanumalyang flood control projects. Sa tingin mo po ba ninyo anong magiging implikasyon kung itong ICI o ang ICI ba ay mag-iimbestiga dito sa Ilocos Norte? Yun nga ang prediction ko nung araw pa pag-umpisa. Walang mangyayari dyan sa Senate kako. ICI, magagaling lahat yung kinuha, mga honest. Pero bakit di sila pumunta sa Ilocos Norte? Gusto nila hanggang kay Saldico lang. Wala. May nademanda na ba? Wala pa.
puro dyaryo lang. Si President Bongbong Marcos na demanda na nung araw pa, wala nangyayari. Kaya kako nga, magagandang batas natin, ang implementasyon, walang mangyayari yan. Ang nakukulong lang yung mga mahihirap. It's about time for a real change. Magbaguhin natin ang gobyerno. Kaya yung ginawa ni President Cory noon, na revolutionary government supported by the military, tapos mag-usap-usap lahat. Ngayon, nag-resign na si Mayor Magalong dahil balita ko, iba yata. hindi na sila napupunta sa Ilocos Norte. So, wala na mangyayari dyan kung hindi nila imbestigahan muna ang Ilocos Norte. Opo. Yung sino naglabas niyan? President. Tingnan muna natin yung probinsya niya. Kung malinis, he has all the right. Paimbestigahan yung mga iba. Bakit nililis nila? Sino ngayon ang binubugbog nila? Ako binubugbog nila para lang magkaroon ng ibang issue, para lang may divert ang issue sa flood control. Ngayon, hihinto na nila. Hindi pwede ho. Opo. Ngayon mga karya, hindi raw pwede, hindi pwedeng hinto. At nagugulo na po si Charis. Si Sandro Marcos, nagmamakaawa daw siya sa mga kontraktor na tapusin, ayusin ang mga nagibang mga flood control. Binabanatan nila si Pulong Duterte, wala silang makita sa Davao. Ngayon, doon sa, doon sa Ilocos Norte, ugaga na daw sila kung paano nila ayusin ang mga flood control. Pero walang flood control nga mga gose. Walang flood control, nawawala yung mga flood control sa Ilocos Norte. Oy, Charis, Sandro Marcos, walang yaka, bakla ka ba? Ayusin mo yung sa, yung Ilocos Norte, walang yaka. Paulo Duterte ka ng Paulo Duterte doon sa 500 billion na 50 billion na sinasabi mo sa Davao. Punta ka ng Ilocos Norte, ayusin mo doon. Bakla ka ba? Manong Chavit, sabi nga ng Malacanang ni Jose Claire Castro, kung meron man daw kung hindi daw malinis ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi na dapat niya sana itinatag itong ICI. Ayaw pa niya sanang imbestigahan itong mga manilang flood control projects. Ano naman masasabi po ninyo doon? Hindi dapat imbestigahan. Opo, kung ang Pangulo, kung alam lang daw niya na hindi siya malinis, baga may dawit siya sa mga maanumalya, ay hindi na daw siya magtatag, hindi na sana niya itinatag itong ICI. Kumbaga, para mag-imbestiga. Ano po masasabi po niyo doon? Pampaganda lang ng mukha nila yan, pero walang mangyayari. O bakit nag-resign na si Mayor Magalong? Pero walang nangyayari, wala silang power. Pampaganda lang sa mukha nila yan. Opo. Hindi sila walang power yun. Mag-imbestiga lang. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Manong Chavit, ano ba talaga ang pinakasolusyon para matapos itong korupsyon sa ating bansa? Yung kako, in other countries, ang mga may problema nagre-resign, nahihiya kagad. Yung ibang countries nagpapakamatay. Hindi ko naman sinasabing magpakamatay si Bongbong Marcos. Mag-resign. Gayahin niya yung mga iba na may delikadesa. Dahil wala na, magulo na ang ating bansa. Pero pag It is his command responsibility. Siya ang presidente. Opo. Ngayon, dalawang bagay lang. Tinolerate niya ito dahil nag-umpisa sa kanya. Umpisa lang natin dito sa kanya. 3 years. May flood control na kalukuhan na lahat. Kung hindi niya tinolerate, wala siyang alam. Anong klaseng presidente yan walang alam? Hindi siya marunong. So kailangan mag-resign. Pero sa tingin po ninyo, dapat bang baguhin may babaguhin sa sistema o yung sa ating konstitusyon dahil hindi ba ang problema dito nasa sistema ng ating bansa? Yes, kaya nga mag-resign. The president should resign. Tapos revolutionary government. Pero involve natin mga justices ng Supreme Court. Pipili sila ron ng mag-acting president muna para maayos lahat, pag-usapan lahat, involve yung kabataan, involve nyo yung younger generation. Dahil ito, ginagawa natin lahat ito. Kung matakot tayo lahat, wala na mangyayari sa kinabukasan ng mga kabataan. Opo. Tulad na lamang po dito sa inyong ipinakita ngayon, Governor Manong Chavit, sa tingin mo may problema sa ating bidding process
Dahil nga, di ba, kapag nagbibid ka, maraming supplier ang mag-aalok sa iyo, magpo-propose ng iba-ibang mga presyo o rate po nila sa paggagawa ng kinakailangan nga, magsusupply sila. Sa tingin mo, may problema tayo dyan at dapat itong baguhin para hindi po maulit, lalo na dito sa mga maanumalyang flood control projects ng ating bansa. Dapat ayusin po ang bidding, dapat transparent. Ang nangyayari ngayon, project ko yan sa inyo yan. Project niyan to, sa amin to. Ayusan na walang bidding, ayusan. Yun ang nangyayari. Ang bidding is supposed to be yung pinakamaliit, pinakamura. Wala ayusan. So, hindi lang yung dapat kitahin ng kontratista, kundi may patong pa. Pero, bakit nila hindi papayag? Dahil mayroong cut din yung nag-approve. Ito, ang laki-laki. Ito ang pinakamalaki sa lahat. Kaya dapat huwag tayong pumayag na hinto ang investigasyon walang delay sa Senate. Marami naman tayong matitino na senators. Huwag sana i-delay ito. At tapusin ito. Ulitin ko po, command responsibility lahat ni President Bongbong Marcos. Hindi niya sabihin na, naayos na ang 2026. Tuloy na. Hindi pwede ituloy na walang makulong. They should resign. Palitan nila, bakit nila pinalitan si Speaker? Walang mangyayari yan. Mabay nga yung pinalitan, pampaganda lang ang mukha. Pero, sila pa rin nasusunod. 10 beses na silang palitan, ganoon din. Kailangan may mangyari. Kung palitan nila, bakit pinalitan? May kasalanan? Idemanda nyo kung may kasalanan. Kung wala, wala na justisya sa ating bansa. Opo. Mayor, Governor, bago ko lang ipasa kay partner Adma, sa tingin po ba ninyo itong mga diskaya ngayon na nagiging resource persons nga sa mga investigasyon tungkol dito sa mga maanumalyang flood control projects ay dapat isailalim sa state witness dahil yan po yung isyong pinag-dedebatihan dyan po sa Senado? Walang mangyayari yan, kagaya kay Napoles. Magagawa ba ni Napoles to na walang blessing sa taas? Ngayon siya pa nakakulong. Yung mga nakilabang, nakawala. Ganon din ang mangyayari sa mga diskaya. Sila bibintangan lahat. Sino nagbigay sa inyo? Sabihin nyo kung sino nagbigay sa inyo kaninang project yung mga yan. O hindi, kayo rin ang pagbibintangan. Sila rin ang bibintangan. Parang scapegoat ang gagawin sa kanila. Nagamit lang sila. Opo, Gov, magandang umaga muli. No, kayo po ba'y kabilang sa mga nanghinayang na hindi na, kumbaga, nahinto itong until further notice ang Senate Blue Ribbon Committee na pagdinig ukol nga sa manumalyang flood control projects? Nagkaroon na po ng dalawang chairman dyan, si Senador Marcoleta, tapos itong si Senador Ping Lacson. Maraming mga nabulgar din dyan, marami tayong mga narinig. In fact, ang pangalan nyo rin po ay nabanggit na iimbitahan, kaso nga lang, yun nga yung inaantay din ng iba dahil maraming mga para at least mabulgar nyo rin po yung side ninyo. At mismo makasagot din yung mga diskaya doon niya sa inihayag nyo po kanina, Gov. Yes, kung imbitahan ako dyan, kailangan may mangyari. Hindi yung puro pampaganda lang ang administrasyon. Kasi ang tactic nila, diversionary tactic. Puro imbestiga. Sino ang namumuno ngayon sa Pilipinas? President Bongbong Marcos. It is his command responsibility. Dapat siya sasagot lahat. Totoo nga, siya nagsabi. Pero kako may Alzheimer dahil damay siya. Siya ang pinakamarami. Isa sa pangatlo. At mga diskaya ngayon na nakakuha na parang imposible kung walang blessing sa taas, sila ang paborito ng kontratista sa Ilocos Norte. Yung mayor na supposed to be disqualified, 6 billion ang project niya. Konsel pa lang, kontratista nila. Yun ang ginawang mayor ngayon. So, hindi ho maganda nangyayari na sa ating bansa. Kaya kailangan kumilos sa taong bayan.
Opo, at kapansin-pansin din, pansin din ng taong bayan, Manong Chavit, dahil itong pinag-uusapan dito na paglustay o pagwaldas or yung questionable ng mga flood control projects, billions of pesos po ang pinag-uusapan nito. Pero kung pag-uusapan naman natin yung issue nila na umabot pa sa punto na gusto pa nilang ma-impeach ang pangalawang Pangulo, 125 million pesos lang po yung pinag-uusapan doon, confidential funds pa. So kumbaga, nakikita nyo rito na hindi ganito kasidhi yung kanilang pagnanais na masolve talaga sino yung pinakaugat, sino yung dapat na managot dito sa bilyong-bilyong pisong issue po ng proyekto na ito, Manong Chavit. Well, kung maliit man o malaki, okay lang. Pero unahin natin yung presidente dahil siyang command responsibility. Meron din siyang intelligence funds eh. Ang intelligence fund, hindi dapat nino-audit. Ba't nila in-audit kagad si Inday Sara? Well, karapatan nila yon pero hindi dapat nino-audit yun. Audit nila yon, i-audit din si presidente, tingnan natin kung malinis siya. Baka mas malaki pa, mas worse pa kung siya. Opo. Pinalulutan ngayon ni Senador Alan Peter Cayetano ang magkaroon ng pagre-resign. Nabanggit nyo nga po, mag-resign yung presidente kay Senador Alan Peter Cayetano mula presidente down hanggang sa Kamara, dapat mag-resign. Tapos magkaroon ng snap election. Ano naman po masasabi nyo dito po? Go. Pwede rin yun, pero pag-usapan lahat yan. Kaya kailangan natin advice ang mga mambabatas natin. Hindi mambabatas yung mga experts sa batas, like all the members of the Supreme Court justices, sila dapat ang makialam dito at magsabi sa atin kung ano magandang gawin, legal, illegal, para maliwanagan ang taong bayan. I'm sure yung mga justices natin magagaling. Dapat dito rin lininis President Duterte. Bakit kinidnap dinala sa Hague? Dahil takot sila na ang number one na plano nila, sirain mga Duterte para tuloy-tuloy kaligayahan nila. Opo. Kinote niyo po kanina, Manong Chavit, yung Article 2, Section 3 ng 1987 Constitution, no? Yung civilian authority at all times, mas supreme over military, at dapat yung Armed Forces of the Philippines ay andyan bilang protector ng taong bayan at the state. Ang pinag-uusapan natin dito, bilyong-bilyong piso na pera ng taong bayan, nagkaroon ng issue. Nakita niyo po ba na ginampanan ng militar itong provision na ito ng ating saligang batas? At ano yung nakikita niyo po dito, Manong Chavit? Kaya nga, paalala ko lang sa ating mga head ng Armed Forces of the Philippines, si General Romeo Browner po. Browner. Matinong tao yan. Dapat, paalala ko lang, taong bayan po ang protektahan nyo, hindi po presidente. Wala sa konstitusyon na protektahan nyo ang presidente. Ganito na ang kakurap, hindi dapat protektahan. Mataong bayan protektahan nyo dahil wala na, ilan na utang natin ngayon? Para malaman natin kababayan, 17 trillion. Umuutang pa sila. Talaga uubusin, tapos tatakbuhan tayo. Alis lang, walang kaso. Ilang beses na nagkakaso mga Marcoses, walang nangyari. So, di tayo, dapat may mangyari dito. So, kung may delikadesa, si President Marcos, he should resign dahil this is his command responsibility. Being the head of the state, being the president. Sumama ako sa kanila dahil sabi niya, pagsasama, pagkakaisa, hindi agad-agad. Sino malakas na susunod? Si Sara, tinanggal, binanata na kagad dahil naghahanda na sila. Parang tuloy-tuloy ang kaligayahan nila hanggang sa maubos sa Pilipinas. Huwag na natin po antayin ang mga ating kababayan. Nakikiusap po ako. Ulitin ko po.